Open up your eyes, listen to the voice inside. Light up the fire, burn it bright inside you. Embrace your path to pave your tomorrow. And don't forget, we're here for you. Just go on forward, believe that you can, and you'll achieve what you want if you believe in you. Let's do it together, united we stand, 'cause if we go together, we have the power. Rise up, let the world know. Stand up, come together. Let's shout it out and be heard. We have the youth power. We can make a difference. Let your voice be heard. We are the voice of the youth. We have the youth power. Your life, talk about living your future the way you want it, it's supposed to be. We'll be happy, you and me. Break your walls, step ahead, stop living the people's dream. Start believing in yourself, start believing what you can achieve. Participate with all cooperation, all initiation. Dream big dreams, please demonstrate with all your strength, so we can scream that we're the voice of the youth. Rise up, let the world know. Stand up, come together, and shout it out and be heard. We have the youth power. We can make a difference. Let your voice be heard. We are the voice of the youth. We have the youth power. Voice of the Youth Network. Informing, inspiring, involving and empowering the Filipino youth worldwide. Hi, this is Boy Abunda, and you are listening to the Voice of the Youth Radio. Ikaw na. What's up, y'all? My name is Apple the App, and listen to the Voice of the Youth Radio. Pakinggan niyo. You're listening to the Voice of the Youth Radio. 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 Hi, this is Ding Dong Dantes, and you are listening to Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Gusto mo bang ma-inform, ma-inspire, ma-involve, at ma-empower? Get to know the latest information and technology. Engage in the most awesome advocacies. And meet the coolest young Pinoys. #VOTY Radio. VOTY. Voice of the Youth. Kasama ang inyong mavovoting barkada, Papa Lem, Tito Jack, at ang buong tropa ng Voice of the Youth Network. Dito lang sa 105.1 Mega News FM, General Santos. Sabado, 4 p.m. to 5:30 p.m. Voice of the Youth Radio. Sigaw na! Rise up, let the world know. Stand up, come together. Let's shout it out and be heard. We have the youth power.
Ang tinig ng kabataan, hindi magpapatinag at di magpapayanig. Kabataang may boses na dapat pakinggan at dapat pag-usapan. Kami ang makabagong kabataan. Kabataang nagtatanong at nag-uusisa. Kabataang may pagmamahal sa wika at sa bansang malaya. Kasama ang buong pwersa ng Voice of the Youth Network, VNN, Creative Voices, the Voice of Creativity, Certified Voice Artist Program, Certified Voice Artists Philippines CVAP Inc., National Youth Commission, Philippine Information Agency Region 12 at ng 105.1 Mega News FM General Santos. We are the power, we are the voice of the youth. Welcome to the Voice of the Youth Radio. We're the voice of the youth. Great day! Maligayang Sabado mga kaboses, ka-votee all over the Philippines at sa buong mundo. Isang mapagpala at mapagpalayang araw sa inyong lahat. Sa ngalan ng nag-iisang voice master ng Pilipinas, walang iba kundi si Pocholo de Leon Gonzalez, ang founder ng Voice of the Youth Network, Creative Voices, Certified Voice Artists Philippines Incorporated, at Creative Voices Productions, ni Papa Lem Harlem Jude Ferolino, Executive Director ng VOTY, at ni Brian Dave Perez, Managing Director ng VOTY. Ako po ang inyong katinig at kababayang katuwang ng kabataan, Tito Jack John Anthony Kabuga, ang inyong The Voice Vision ng CVAP Batch number 10 at The Voice of the Youth Network, boses ng kabataan sa larangan ng edukasyon. Isa't kalahating oras na naman tayong magsasama-sama sa isang programang punong-puno ng information, inspiration, involvement at empowerment para sa ating mga kabataang Pinoy. Nawa ay makasama namin kayo, nakilalanin at kausapin ang mga natatangi at kinabibilibang mga kabataan ng ating bayan. Ako po ang inyong katinig, ang kababayang kaibigan ng kabataan, Ate Ida, ang Talk It Out ng CVAP Batch 19 at Voice of the Youth Network. At syempre live na live tayong napapanood at napakikinggan sa 105.1 Mega News FM General Santos sa programang Gawa ng Kabataan at para sa kabataan. Welcome to the show! Welcome to Voice of the Youth Radio! Ayan, great day everyone! Great day, Ate Ida. Great day, Tito Jack. Oo, kamusta ka naman ngayong hapon? Okay lang, pero the studio feels empty ngayon. Someone's missing. Parang may na-miss tayo ngayon, ha? Oo, sino nga ba? Oo, kasi nga wala si Papa Lem ngayon. Ano bang dahilan? Dahil siya speaker ngayon sa week 2 ng CVAP. Yes, siya ang ating trainer sa week ngayon. Number 2 ng Certified Voice Artist Program. Batch 22. Ang panghuling batch niya ng ating taon ngayon, yes. 2023. O, kamusta ka naman ngayon? Anong feeling? Dalawa lang tayo dito ngayon eh. Kinabahan nga ako pagkasabi na, ay, dalawa lang tayo. Wala tayong kasama, wala si Papa Lem, wala tayong Papa. Oo, wala si Papa Lem, pero Papa Lem proud na proud. Proud kami sa'yo. Believe kami sa'yo. Oo, Papa Lem, sana naman ay next week makakasama naman natin si Papa Lem. And of course, si Kuya Navi wala ngayon kasi nga meron siyang sakit. Get well soon, Kuya Navi. Oo, marami ngayon nagkakasakit ha. Pagaling kayo. At syempre sa lahat na may mga birthday, happy birthday sa aking nanay. Happy birthday sa nanay mo. Nakikinig ngayon, happy birthday, 11/11. At ano ang meron sa 11/11? Ano ang 11/11? Merong sale ngayon. Pero hindi, wag nating bagitin dahil hindi tayo bayad doon. Okay. Ayan, Ate Ida, syempre huwag kalimutan na i-share, i-like, no, mag-comment sa ating Facebook Live. At nakikita ko ngayon, nakasubaybay ngayon si Kuya Navi. Sabi niya dito, yun, Tito Jack at Ate Ida in the house. So, we miss you, Kuya Navi. We miss you. Yes, oo. At yan nga, Ate Ida, ano-ano ang ating aabangan ngayong araw sa VOTY Radio? Mga paunahing balita sa linggong ito para sa Youth in Action. Mga kabataang magsasaka ng sarangani, wagi sa katatapos lang na Regional Young Farmers Challenge. Sa opportunities for the youth, Pelikmata Film Festival 2023 tumatanggap na ng entries. At
sa ating trending news, Department of Tourism, mas isinusulong pa ang Muslim-friendly at halal tourism. Yan ang mga balitang aabangan sa VOTY Radio News for the Youth. At para sa ating VOTY Top List, ano-ano nga ba ang mga ipinagdiriwang o mga ginugunita sa Pilipinas tuwing buwan ng Nobyembre? Pag-usapan natin yan mamaya. At syempre, Ate Ida, para sa What Do You Think? Question of the Week. Ano-anong mga selebrasyon ang ipinagdiriwang o ginugunita sa inyong mga lugar tuwing buwan ng Nobyembre? Ibahagi yan sa ating Facebook live chat o i-comment sa Facebook post ng Voice of the Youth Network. Babasahin natin yan maya-maya. Ate Ida, lahat ng yan ay inyo lamang papakikinggan dito sa ating programa, kaya wag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang episode 6 ng VOTY Radio. And you're locked with limitations. Close your Magandang hapon mga katinig, ka-VOTY at ka-Mega Nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na ang ating katinig youthcasters para sa VOTY Radio's News for the Youth. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang pambansang kape ng bayan, pakape-kape ka lang, naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Capsule. Kalusugan ay alagaan, sakit ay tuldukan. At Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Pag always kang naka-Mega C, always kang healthy. Kasamang inyong mga katinig, John Anthony Kabuga. At Ida Pangato, araw ngayon ng Sabado, November 11, 2023, ating pakinggan ang mga natatanging balita para sa kabataan sa linggong ito. Para sa Youth in Action, mga kabataang magsasaka ng Sarangani, wagi sa katatapos lang na Regional Young Farmers Challenge. Alamin natin ang buong detalye. Panalo ang mga kabataang magsasaka mula sa probinsya ng Sarangani sa katatapos lang na 2023 Regional Young Farmers Challenge o YFC noong November 8 sa Coronadal City, South Cotabato. Isa sa mga nanalo ay si Melvin Awid, isang vanilla farmer mula sa Maitom, Sarangani Province na nakasungkit ng top spot sa YFC Upscale Program. Regional winners naman sa YFC Startup Program ang Team Alabel na sina Joseph Malantao, Castor Gabe Odango at Patricia Joyce Manalo. Ang Young Farmers Challenge ay inilunsad ng Department of Agriculture's Agribusiness and Marketing Assistance Service o DAAMAS ni Senator Amy Marcos noong 2021 ay isang competitive grant program na nanghihikayat sa mga kabataan na magsimula ng kani-kanilang agri-fishery businesses. Bukas para sa lahat ng kabataang Pinoy na may magagandang business proposals ang YFC. Kaya ang grant na ibinibigay ay magsisilbing startup capital ng kanilang mga enterprises. Mapa-individual man o grupo basta't maipamalas ang kanilang potensyal sa agri-fishery bilang isang sustainable primary income source na pwedeng makipagsabayan sa ibang industriya at service sectors. Ang 7 regional winners ng YFC Startup Program ay nakatakda ng magbahagi ng kanilang mga agriculture-focused enterprise sa mga hurado ngayong buwan bilang paghahanda sa National Awards na magaganap naman ngayong Desyembre. At yan ang ating Youth in Action kasama si Jennery Vance Alfasain para sa VOTY Radio News for the Youth. Ayan, congratulations kay Melvin Awid. Siya yung nakakuha ng top spot natin sa YFC Upscale Program this year. Oo, at ano ba yung YFC? Sabi nga kanina, Ate Ida, no? Ito ay... di ba hinanap ko pa? Young Farmers Challenge. Oo, correct ka dyan. Young Farmers Challenge. At para sa iba pang detalye dito, no, ang YFC ay... isang programa ng Department of Agriculture Region 12. Yes. Oo, ito ay dedicated sa mga young farmers natin. Syempre yung mga young farmers natin, mga kabataan na may potensyal, syempre bilang sa susunod in the future bilang isang agricultural leader. Oo, yes. Ikaw Ate Ida, ano ang ano mo dito, reaction mo dito sa balitang ito? Magandang may ganito tayo, especially sa Region 12 or sa whole Mindanao talaga na nabibigyan natin ng focus yung agri-fishery sector, especially sa mga kabataan natin. Yan.
Oo, yun. Ganda niyan kasi si Papa Lem, nagbabasa ko ngayon ng comment section natin. Nakikinig ako from CVAP. Ayan, great day, Papa Lem. Mabuti day. naman at naka-monitor ka sa amin. Sana masaya ka ngayon. Sana. Oo. Ito pa, Ate Ida, no? Ang Young Farmers Challenge na inilunsad nga, sabi ko kanina, ng Department of Agriculture's Agribusiness and Marketing Assistance Service o yung tinatawag natin na DAAMAS. Hindi ko lang alam kung tama ba na DAAMAS ang pagbasa nito. At sabi din dito na para sa mga kabataan, no, para naman makapag-invest yung ating mga youth, 'di ba? Binibigyan sila ng startup capital para sa kanilang agri-fishery, actually, hindi lang sa farming kundi agri-fishery na sector natin. At sabi nga ni Pistanyo, ang significance ng bakit meron tayong YFC program ay nagbibigay, nag-offer ng financial aid, yung syempre importante din dito, Ate Ida, yung mentorship sa mga young farmers natin. At syempre, ma-empower din sila na to transform yung kanilang mga innovative ideas para sa isang successful na agribusinesses. Yes, ayon pa kay Director Pascual, sabi niya na about sa YFC program, by investing in the youth, we are investing in the future of agriculture in Region 12. And that's very true talaga na bigyan pansin din ang ganitong sector sa ating lungsod at sa ating rehiyon. Totoo yan. At sa bagay naman, alam natin dito sa Mindanao, mismo sa Mindanao, masagana ang ating mga lupa natin. Top cultural sector tayo sa Philippines. Sa Philippines. Ayan. Oo, Ate Ida, dami nating mga balitang hatid dito, pero tingnan natin sa Facebook comment section muna natin. Sabi dito ni Papa Lem, nakikinig daw si ngayon? Si Papa Lem tsaka yung friend niya. At kasama din natin sa studio ngayon si Ma'am Michelle at si Kent Macato. Yan, maya makakausap natin sila yung kanilang experience sa Certified Voice Artist Program nung nasa batch 21 pa sila. So, ano pa bang mga ibang balita natin dyan, Tito Jack? Ayan. Para sa opportunities for the youth, Palikmata Film Festival 2023, tumatanggap na ng entries. Alamin natin ang buong detalye. Inaanyayahan ngayon ng Palikmata Film Festival 2023 ang mga kabataan na magsumite ng kanilang short film entries. Ang nasabing film festival ay inorganisa ng multimedia art students ng Carnesia Foundation College sa lungsod ng General Santos at magtatagal mula December 5 hanggang 7 ngayong taon. Bukas ang film festival sa lahat ng high school at college students. Wala namang restriksyon sa dami ng production team. Basta lahat ng miyembro ay nakatira sa Soxargen region. Sa temang Resistance to Misfortune, Embracing Perseverance, magkakaroon ng mga workshop kasama ang mga batikang panauhin katulad ni Director Luis Pedron, Director Emmanuel de la Cruz bilang mga horado at Director Yan Morales bilang workshop speaker. Ang deadline ng film submissions ay hanggang November 30, 2023, 11:59 p.m. Ipadala ito sa registration link na makikita sa Facebook page ng Palikmata Film Festival. Para sa iba pang impormasyon, maaaring magpadala ng mensahe sa kanilang Facebook page o mag-send ng email sa palikmatafilmfestival@gmail.com. At yan ang ating opportunities for the youth. Kasama si Mariel Duedas para sa VOTY Radio News for the Youth. We're the voice of the youth. Ayan. Kung kanina, Tito Jack, tungkol sa agribusiness na agri-fishery business, ngayon naman, opportunities para sa ating mga young and aspiring filmmakers na open din sa Soxargen, hindi lang sa Jensan. Ikaw ba, Ate Ida, mahilig ka ba sa mga pelikula? Mahilig ako sa pelikula and I know na mahirap kahit hindi ko nakikita kung paano nila ginagawa. I know mahirap talaga makabuo ng, imagine 1 hour lang yung movie, but the production process, yun yung pinaka mas mahirap yung production process. At
syempre hindi naman magiging maganda yung kalalabasan ng mga pelikula, yung mga transitions, mga scenes, kung wala yung ating production team. Oo. Pero magandang opportunity para sa ating mga kabataan, lalong-lalo na sa mga high school at college students natin. Oo, dito sa Soxargen region. Hatid sa atin to ng Cronacia Foundation College at hindi lang to open para sa kanila, kundi open para sa high school and college students around Soxargen region. Yes. Ito yung Pelikmata Film Festival 2023 at balita ko, Ate Ida, ha? Oo. Meron tayong mga prizes dito. Meron tayong prizes para sa kanilang Best Film and Best Picture. You'll get a chance to win 5,000 pesos. At para sa ating Best Director, 3,000 pesos. Para naman sa ating Best Story o yung Best Screenplay, merong 2,000 pesos. At syempre, bibigyan din ng mga awards, yung mga Best in Cinematography at pati ng mga actors and actresses na bibida sa kanilang mga films. Nasabi nga dito, Best Editing, Best Cinematography, Best Actor or Best Actress. Ayan, original score and of course yung ating sound design. Ayan, maganda yan. Ikaw ba, Tito Jack, anong masasabi mo sa ganitong industry, sa filmmaking industry? For me, it's an art. 'Di ba, ang pagganap bilang isang actor, actress, maging part ng isang production team para sa isang pelikula. Dito natin na ipapakita yung other side natin, no? Yes. Oo. At magandang magandang workshop, magandang i-try ng ating mga kabataan kasi nga para ay makita nila kung para sa kanila ba talaga itong pagpipelikula. Maganda i-explore nila yung mga iba't ibang areas na pwede nilang malay ba nila na dun talaga sila, dun lalabas yung talents nila. Ikaw ba, Ate Ida, na-try mo na bang maging actor, actress sa mga pelikula? Hindi naman sa pelikula. Sa mga school projects lang, ganon. And all I can say is, mahirap talaga. Mahirap. Stepping stone kasi yan Diyan naman talaga nag-uumpisa. Hindi naman tayo nagiging magaling agad. Ano nga sabi ni... Ano sabi ni Sir Pacholo? Walang nagsisimulang magaling. Nagsimula lang, kaya naging magaling. Ayun. Another Pochology. That's right, Ate Ida. At ano pa ang ating mga balitang hatid dyan? At para sa ating Voti Trending News, Department of Tourism mas isinusulong pa ang Muslim-friendly at halal tourism. So, aktibong sinusulong ngayon ng Department of Tourism o DOT na gawing mas angkop sa mga turistang Muslim ang industriya ng turismo sa bansa. Inihayag ni Undersecretary Mira Valderosa Abubakar na ang mga turistang Muslim, lokal man o international, ay maaari nang bisitahin ang kanilang website upang makahanap ng mga kusinang sertipikadong halal at mga pasilidad na angkop sa mga Muslim. Hinihikayat ng kagawaran ang mga establishmento sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas kabilang na ang Luzon, Visayas at Mindanao na sumunod sa mga alituntunin upang maging angkop sa mga Muslim. Kasama sa mga alituntunin ito ang pagkakaroon ng Qibla sign sa mga kwarto ng hotel, pagbibigay ng malinis na tubig at pag-alis ng minibar at mga inuming may alkohol. Binanggit din ni Abubakar na maraming kainan na sa National Capital Region ang nakatanggap na ng sertipikasyong halal sa tulong ng kanilang certifying body. Binigyang diin ito na ang halal ay hindi lamang para sa mga Muslim dahil kasama sa pagiging halal certified ang malinis na paghahanda at pagkatay ng mga sangkap ng pagkain na inihahain sa mga bisita. At yan ang ating Voti Trending News para sa Voti Radio News for the Youth. Oy, congratulations sa balitang ito. Trending na trending. Very, na tayo talaga, yung ini-embrace na natin pagiging inclusive. Inclusive that's na masyado. The word. And balita ko dito sa Manila, may mga bilang na establishments na rin na halal certified. Katulad nung Manila Peninsula, Dusit Tali Manila at Berjaya Makati Hotel na nagsiserve ng mga Mediterranean at Malaysian cuisine. Sorry, I don't eat like that kasi. Okay lang yan. Pero ang sarap ng mga ganitong klase ng pagkain. At syempre bilang tagapakinig at bilang alam natin yung isang trending news na ito, maganda. Maganda. Positibo, 'di ba? Kasi actually
ako as a Muslim, struggle talaga maghanap ng mga kakainan. Kasi yung iba, wala namang pork, hindi talaga siya pork establishment, pero may mga menu kasi sila na merong pork, so hindi mo masasabing halal din talaga sila. So, struggle talaga, everyday chicken, ganun na lang. Tinutubuan na kami ng pakpak pag nasa labas kami kumakain. Relate kami dyan sa everyday chicken ni Kuya Navi. Talaga ba? Oo. Maganda nga kasi nga, sabi nga natin dahil sinusulong natin yung pagiging inclusive at knowing that, syempre dito sa General Santos, marami tayo dito mga kapatid, mga kaibigan ng mga Muslim at syempre bilang para sa atin isang regalo ito na meron silang halal certified na mga makakainan. Oo. At syempre magiging din ito makakahikayat din ng mga turista or for our tourism. Ayan, baka may masasabi ang ating mga katinig, kaboti sa ating live ngayon. Sabi dito ni Navi Garcia, yes Ate Ida, baka pwede mong basahin to. Hindi ko mabasa sa phone ko. Ayan, anyway. Ito kanina para sa sa pangalawang balita natin. Yung regarding sa festival, yung film festival, yung Pelikmata. Sabi dito, congratulations din pala dahil nanalo ang ating managing director. Oo, si Brian Dave Perez na naging trainer din natin kaninang umaga sa CVAP. Week number 2. Nanalo siya kamakailan bilang best director sa first Sinica Yabe Short Film Festival sa kanilang pelikulang Tanggap Kita. Oo. Tanggap Kita na pinarangalan lang naman na Ate Ida ng best film. Congratulations, Congratulations. Kuya Brian, tanggap ka namin. Tanggap ka namin. Tanggap kita. At ito rin, nag-comment din si Gracia, si mother ko sa Siva. Hello Mother Gracia. Sa Siva, watching my daughter Ida and Tito Jack. Hello, maraming salamat Talagang masugid na pakinig natin at taga-subaybay. Very supportive. Very supportive. At sabi din dito ni Ma'am Maria Michelle, congratulations, Sir Brian. Merong lag. At syempre, di talaga mawawala sa comment section natin si Aini. Nandito din si Aini at sabi niya pupunta kami sa film festival. Sa film festival. Hopefully, makapunta din ako. Sa Croatia, di ba siya? Yes, sa Croatia kasi si Aini nag-aaral. Yes, pero Aini, hinahanap ka namin dito ngayon. Oo, Aini, nasan ka? Nagde-demand kami sa'yo. Kailangan ka namin ngayon. Ayan, maraming salamat sa ating mga balita, Ate Ida. Talaga namang positibo para sa ating mga tagapakinig, na ating mga kavote at ating mga katinig. Oo. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong Vote Network ngayong linggo. 10 ng ating mga katinig youthcasters. Ito ang Vote Radio's News for the Youth. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Creative Voices, the voice of creativity. Certified Voice Artist Program, Voice of the Youth Network, Mega News FM Jensen, at ng Philippine Information Agency Region 12. Diyan lamang po kayo at susunod na ang Vote Top List at may makakasama tayo mamaya, Ate Ida. Yes. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. You're listening to the Voice of the Youth Radio. 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 What's up, y'all? My name is Apple the App, and listen to the Voice of the Youth Radio. Pakinggan niyo. Bebo, 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 bebo. Voice of the Youth Network. Informing, inspiring, involving and empowering the Filipino youth worldwide.
Hi, this is Boy Abunda, and you are listening to the Voice of the Youth Radio. Ikaw na. What's up, y'all? My name is Apple the App, and listen to the Voice of the Youth Radio. Pakinggan niyo. You're listening to the Voice of the Youth Radio. 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 Hi, this is Ding Dong Dantes and you are listening to Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Gusto mo bang ma-inform? Ma-inspire? Ma-involve? At ma-empower? Get to know the latest information and technology. Engage in the most awesome advocacies. And meet the coolest young Pinoys. Hashtag Voti Radio. V-O-T-Y. Voice of the Youth. Kasama ang inyong mavovoting barkada. Papa Lem. Tito Jack. At ang buong tropa ng Voice of the Youth Network. Dito lang sa 105.1 Mega News FM. General Santos. Sabado, 4 p.m. to 5:30 p.m. Voice of the Youth Radio. Sigaw na! Rise up, stand up, come together. Let's shout it out and be heard. We have the youth power. We can make the difference. Let your voice be heard. We are the voice of the youth. We have the youth power. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. We're the voice of the youth. Yahoo! Ayan, great day everyone! Muli nagbabalik ang Voice of the Youth Radio dito lamang sa 105.1 Mega News FM General Santos. Kasama niyo pa rin ang inyong The Voice Vision, Tito Jack. At Ate Ida, time check, it's already 4:30 in the afternoon and this time check is brought to you by Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, ang pambansang kape ng bayan. Pakape-kape ka lang, naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Capsule, kalusugan ay alagaan, sakit ay tuldukan. At Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc, pag always kang naka-Mega C, always kang healthy. At para sa ating What Do You Think question of the week, Ate Ida, na nasabi na din natin kanina, ano-anong mga selebrasyon ang ipinagdiriwang o ginugunita sa inyong mga lugar tuwing buwan ng Nobyembre? At syempre, Ate Ida, babasahin natin yan, ang kanilang mga comments sa Facebook post natin sa Voice of the Youth Network Facebook page. At dito rin sa ating live ngayon, no, na live stream sa 105.1 Mega News FM Jensen Facebook live stream. Ulit-ulit ko lang. Ayan. At yes, Ate Ida, kamusta? At ngayon nagbabalik na tayo. Meron tayong kasama dito ngayon. Surprise! Surprise! Meron kaming guest. Ngayon lang to, ha? Oo. Talagang surprise. Na-surprise din sila. Actually, bumisita lang sila ngayon. Pero dahil part sila ng ating CVAP family, yung Certified Voice Artist Program natin talaga. Oo, kasama natin ngayon si Ma'am Michelle Makato and Kent Makato from Batch 21. Ayan, sige, bati muna. Oo, Ma'am Michelle, paki-greet po ng ating mga viewers at listeners ngayon. Great day everyone. Ay, medyo lapit lang po tayo sa microphone. Yeah. Everyone and to all the followers and the listeners, great day to all of you and God bless you all. Ayan, si Ma'am Michelle. And of course, kasama din natin si Kent. Hello, Kent. Hello po. Pwede nating hawakan yung microphone. Pwede nating tanggalin. Tanggalin talaga. Ayan. Great day po sa lahat, pati sa mga comment section din, pati sa lahat ng ibang bansa po. God bless po din sa lahat. Gusto ko yung sinabi ni Kent, no? Kahit sa ibang bansa naririnig tayo, di ba? International na tayo ngayon, Tito Jack. Totoo naman yan.
Ayan, sabi dito hindi pala kanina kakatapos lang ng practice namin, pero in-announce daw ni matutuloy dahil sa festival. O edi dito ka na. Humabol ka dito. Ayan, sabi ni Sir Navi, CVAs, Michelle and Kent, nandito sila ngayon. At dahil nandito lang din naman sila, Ate Ida, tanungin natin kamustahin sila. natin muna sila. Kamusta ang pagiging part ng Certified Voice Artist Program Batch 21? Si Kent na sigurong mauna. Sige, Kent, kamusta? Anong experience? Masyado beautiful naman. Ayan, oo, maganda. Gusto ko yan. Anong Gusto ko natutuhan? yan, Jack. Kasi Ma'am Michelle, we are PWDs. Mahal natin yan ang mga PWDs kasi isa sa mga advocacies ng Certified Voice Artist Program ay talagang mabigyan ng boses yung ating mga PWDs with this ability. Yes. Natin. Meron silang power, meron silang wisdom and dynamic sila. Malapit talaga sa CVAP yung malapit mga sa CVAP. ating mga PWD. So, Ken, kamusta yung experience mo sa CVAP? Maganda naman. Mana wonderful. Pati paborito to din yung mga voicing sa script. Ayan. Anong pinaka-paborito mong ano yung natutuhan mo talaga sa sa pag-attend ng CVAP? Yung voicing doon sa mga characters, katulad sa mga cartoons, mga animated, katulad din sa mga movies, series, sa mga TV. Ayan, maraming salamat Ken. How about si Ma'am Michelle? Mag-ina po ang ating kasama ngayon at sabay silang gumraduate bilang isang certified voice artist. Yung natutunan ko is marami ako natutunan from voicing different voice script, ganyan. Then, ang pinaka-favorite ko doon is script writing. Kasi talagang yun yung passion ko, yung magsulat. Then, gumawa ng mga horror, mga ganon. Lahat ng assignments, challenging, pero marami kang matututunan. Anong pinaka-paborito mong session dun sa from week 1 to week 4, Ma'am Michelle? Anong topic siguro? Week 1 to week 3. Week 1 to week 3. Grabe. Paano naman yung week 4? Naka-miss din, Yung week 4, okay naman yun. Kaso lang, parang madalian na talaga siya. Ayun. Yung week 1 to week 3 kasi gumagawa ng advertisement, parang nakaka-challenge ko anong gagawin, paano yung mga gagamitin mo sa CapCut, yung mga ganyan-ganyan, yung voicing sa advertisement, yan. Yun ang pinaka-challenging kasi hindi alam ko paano ipasok yung boses. Ayun. At speaking of challenges, Ate Ida, alam kong na-challenge si Ma'am Michelle tsaka si Kent dahil nga nagsabay sila na maging estudyante ng Certified Voice Artist Program. Kamusta naman yung pag-juggle mo ng responsibilities bilang isang ina at bilang isang classmate ni Kent? As yung habang nasa CVAP kami kasi pag may mga assignment, inuuna ko siya. Okay. Then inuuna ko lahat ng assignments niya, nagtutulungan kami. Pagdating sa akin, parang naubusan na ako ng idea. Ayun, pero nagtutulungan kami, pero as a mother din, may time din ako sa kanya. Right after nang nag-graduate kami, nag-bonding na kami ulit. Ayun. Maraming natutunan, yung lahat ng mga tinuturo ng mentors and trainers. Ayun. And na-mention din ni Ma'am Michelle, sa CVAP, hindi lang pagsasalita, gumagawa din ng script. Ayun, so gusto niya din daw yun. Na-enhance talaga ang lahat ng skills mo pagdating sa CVAP. At saka, yung pinaka-paborito ko talaga sa last part was batch recital. Yung nagpalitan na kami ng mga dialogues. Mga dialogues. Ay, nakakaiyak. Ayun. Ito ba yung para kayong gumawa ng radio drama? Yes, as a whole batch na talaga. And I think localize yung title ng nila ng batch recital, yung Kalimtanay. Kalimtan pa yung Nay. Merong mother na involved doon. Iyak. Oo nga, kasi nakaka-trigger nga daw. So, hindi ko masyadong narinig yung recital nila. Pwede bang makahingi ng konting gist about sa batch recital nyo? Sa umpisa kasi, happy family sila. Then, sa sobrang busy, yung father kasi gusto yung eldest niya siya susunod sa business. Ayaw naman ng eldest. Parang nagrebelde, ganon. At the end, yung nanay is
nagkaroon ng amnesia. At ako yung nanay doon sa last part. Wow. Ayun. Parang ang hirap lang ipasok yung character ko kasi talaga dapat iiyak ka. Oo, kailangan kasi ng the art of becoming. Dapat hindi na ikaw yun eh. Yung character na mismo. Pero Ate Ida, matanong ko lang kay Ma'am Michelle tsaka kay Ken, paano nyo ba nakilala yung Certified Voice Artist Program? Saan ba kayo nag-umpisa? Nag-umpisa kami doon sa sa PIDAW kasi isa siyang isa siyang program ng PIDAW. Ang ko lang talaga is si Kent kasi 15 years old above until 30 youth. Then turning 15 siya time na yon, nakiusap talaga ako doon sa program head ng PIDAW na pwede si Kent kasi by next month July is mag-15 na siya, pinayagan naman. Yun, under siya doon sa workshop doon sa Veranza. Ayun. So from that workshop, nung, I think, meron tong tawag nakalimutan ko tuloy yung youth festival. Summer Youth Festival. Isa sa mga program nila, i-cater din yung ating mga persons with disability. Oo, at isa nga sa naging parte ng program, yung Voice Works natin. Voice Works, yes. Voice Works by CVAP. Na nagkakandak tayo ng mga one day na voice acting workshop. Yes. Oo. Pero ito ba Ma'am Michelle, ito ba ay pinangarap ninyong dalawa na maging voice artist? Actually si Kent. Kasi nung maliit kasi siya, naririnig ko siya, ginagaya niya si Mickey Mouse. Okay. Kasi siyempre yung bata pa siya, okay pa yung boses niya kasi ngayon parang monotone na, parang nag-broad na yung boses niya. Ako kasi hindi, kasi more on writing ako. Mahiya ako magsalita. Pero pinangarap ko maging DJ. Oo. Lahat naman tayo, di ba? Kahit si Ate Ida, pinangarap. Gusto ko maging DJ kasi mahilig talaga ako sa music. Kaso lang, parang hindi ko ata kaya kung igal-ganon ako sa mga Pero mamaya aalis kami ni Ate Ida. Balik silang dalawa yung maiwan. Charot. Kayo papalit. Ayun. Pero, kahit na hindi pinangarap, matututunan din. Kasi another new opportunity din na dumating sa buhay namin. Ayun. At saka, thankful din ako kasi nandito kami, inimbita kami in behalf of Sir Navi. And talaga yung sa Pochology talaga na availability is the best ability. That's right. Kasi diretso yung time ko. So, parang haggard na ako ngayon. Parang hindi ako nakapag-ayos. Bihis lang ako. Pero availability is the best ability talaga. At least na, di ba, na-experience nyo ngayon kung paano ma-interview. Yes, diba? Nasa station. Kahit naman kami, we agree with the Pochology. Alam nyo, yung Certified Voice Artist Program, kung wala si Sir Pocholo de Leon Gonzalez at wala yung kanyang co-founder, si Miss Nikki Ismero, wala tayo dito ngayon. Hindi natin ma-experience kasi alam naman natin sa industry, hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon. 'Di ba? Na umupo sa radyo, maging guest man o maging anchor. Pero tama yung sinasabi natin, availability is the best ability. At kung hindi ako available today, wala din tong opportunity na to sa akin. At actually meron akong naidagdag dyan noon na maliban sa availability is the best ability, visibility is next to availability. Ayun. 'Di ba? Available ka nga pero sabi mo nag-oo ka pero hindi ka naman visible. 'Di ba? Kailangan kaakibat na pagiging available, yung visible ka din. Oo. Siyempre nararamdaman. Oo. 'Di ba? May responsibility kasi. True, that's right. Naka-anchor sa ating availability at sa mga opportunities na dumadating sa atin. Oo, kumbaga daigin natin yung multo, mabuti pa multo nagpaparamdam. So dapat tayong buhay nararamdaman din. Oo. Pero yes, Ate Ida, baka may gusto kang itanong kay Ken, kamusta yung kanyang experience? So Kent, may mga parts ba during the month-long na training nyo na nahirapan ka? Ayan, maganda yan. Curious ako dun kung saan talaga nakita mo, kung saan ka na part naging weak. Nahirapan din ba si Ken? Oo. O kahit nahirapan, dire-diretso pa rin? Yung sa mga 5 characters ni voice. Kasi mag-isip ka patron anong story mo doon sa 5 characters, ano i-role nila sa scenes doon, kung saan ba sila, kung ano ba bada yung salita nila. So yun doon na to nahirapan to i-voice. Kahit ikaw ba, Ate Ida, saan ka nahirapan? Ako din, doon din sa 5 characters kasi hindi na-realize ko na doon ako naging weak talaga during the
CVAP, Batch 19, dun talaga ako naging mahina sa pagka-character voices. And I really took that as a challenge to improve until this day. Actually, dun din, kahit ako, dun ako na-challenge sa character voices. Kasi nga, ibang-iba siya. Pwede ka namang magbigay ng mga voice impressions, pero mas maganda kasi na you create your own character from, di ba, yung experience natin na practice ng pitch, ganyan, anong boses ang ibibigay sa ganitong character, mas napapractice natin yung art sa pagboboses. At nakakagawa ka ng sarili mong storyline pa yan. Talaga. Kaya nga naman, hindi natin papatagalin pa na hindi namin papatagalin pa ang hindi naman yung hindi namin we will not prolong your agony sa pag-i-interview dahil meron tayong mga iba pang topics. Pero alam mo Ma'am Michelle, Kent, we are thankful, we are grateful dahil nandito kayo ngayon at boses kayo ng mga PWDs natin na gustong i-try ang pagboboses, ang pagsali sa Certified Voice Artist Program. Anong masasabi ninyo? Anong words of wisdom ninyo sa mga gustong magboses kagaya ninyo? Sa mga gustong magboses katulad sa amin, despite your disability as PWD, hindi hadlang yung pagkakaroon nyo ng disability kasi kung gustuhin nyo, kakayanin nyo. Actually, yung patapos na yung batch 21, yung copy WD ko rin dito sa Jensen, talagang nagsabi sa akin, gusto ko rin mag-dubbing. So, nirecommend ko siya. Sali siya ngayon sa batch 22. Sa batch 20. Nandun na siya ngayon? Nandyan na po siya. Shout out, sino ba yan? Shout out kay Miss Maan. Okay. Capistrano. Ayun. Hello, Miss Maan. Yun ay isa sa natutunan ko sa Pochology, sa mantra niya na create the culture of sharing and giving, loving and caring. Nakakatuwa din kasi nakakatulong ka sa kapwa o ka-PWD, ganyan. Ayun. Sa mga ka-PWD, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Kung anong mga gusto niyo sa buhay, makakamit niyo yan. Basta mag-focus lang lagi. Ganon. Ayan. Thank you so much. Thank you so much, Ma'am Michelle. And how about si Kent? Kent, ikaw man. Anong gusto mong sabihin sa mga katulad mo, lalong-lalo na sa mga kabataan din na katulad mo, na may pangarap. May pangarap sa ganitong area. Kung meron din tayo mga disability, kung gusto nyo din gawin ito, katulad sa amin, wala masyado madin madalin or perfect. Dapat magsimula muna bago madin madalin. Naninindig yung balahibo ko sa sinasabi ni Ken. Actually, kanina pa kay Ma'am Michelle pa tumatay. Kasi syempre, hindi naman tayo naging expert kaagad. Talaga? Oo, we will always start, diba? Hindi naman tayo, we will never be ready if we are doing it already. Sabi nga sa isang Pochology na sinasabi ko palagi sa pag-host sa Certified Voice Artist Program, you will only be ready if you are doing it already. Kailan mo pa ba uumpisahan? Now na. Ngayon na. Ano pa hinihintay mo? Ate Ida, ikaw na. Ako na. Ayan, so thank you so much, Ma'am Michelle and Ken sa pagbabahagi ng inyong experience during the CVAP batch 21. Si Ma'am Michelle and si Ken are truly mga model. True, talaga. And inspiration para sa mga katulad din nila na gustong mag-take ng ganitong challenge pero natatakot. And look at them now. Graduate na ng Certified Voice Artist Program. Ayan, from batch 21, congratulations. Sa lahat ng Certified Voice Artists from batch 21. Maraming salamat because you allowed the program, 'di ba, to be part of your life. Ang palagi nating sinasabi, Ate Ida, hindi tayo nakahanap sa CVAP. Actually, si CVAP ang nakahanap sa atin. Naniniwala talaga ako dyan. Kasi diba, spirit yung CVAP spirit yung CVAP. Dito natin ipapakita yung kagalingan natin na hindi tayo na-judge at bagkus tinutulungan pa tayo. At diba? tanggap ka talaga na lahat. Yes. Diba, ika nga sa pelikula ni Brian kanina, tanggap kita. Kaya tanggap namin kayong lahat. Tanggap kayong lahat sa CVAP. Totoo yan. Ayan, baka may gustong batiin si Kent tsaka si Ma'am Michelle. Kent, baka may gusto kang batiin, gustong pasalamatan. Ayan, go.
Pati pasalamat din ato sa lahat yung nagtunon din sa amin. Pati matapunta kami dito sa SIVAP. Pati sa lahat din yung mga wonderful artwork. Pati lahat naman na voices. Lahat. Doon din natin papasalamat. Pati God bless you all. Ayan, thank you Kent. Ma'am Michelle? Maraming salamat sa SIVAP na bigyan ako ng opportunity na ito. Lalo na kay Sir Navi, talaga siya nag-offer sa akin. Kasi pinag-isipan ko rin kung tatanggapin ko kung kaya ko ba. Yes. Pero without hesitation, tinanggap ko yung offer. Yun. Ayun kasi kung kaya ng iba, kaya ko rin. Yes. Mapapag-aralan naman. And maraming salamat kay Sir Pocholo sa opportunity na ito na nag-create siya ng SIVAP. Sa lahat ng voice mates ko, sa mentors, trainers. Kay Mentor Gracia kasi talagang puspusan ang pagtulong niya sa amin kung paano gawin. Minsan kulang yung time. Dapat 1 minute. Minsan nalalagpas ko kulang. Gagawa naman kami ulit. Pero nakaka-excite lahat. Buong training ng SIVAP, training sa buong buwan is nakaka-challenge at saka exciting talaga. Ayun. Thank you so much. And to my mother, mommy, and daddy, and my kapatid, and my future sister-in-law, hello sa inyo. Ayan, maraming salamat kay Ma'am Michelle at Kent Macato from SIVAP Batch 21. Ayan. Oo, kamustahin naman natin yung ating mga katinig, mga ka-votee dito na nakikinig ngayon. Sabi dito ni Sir Navi, super proud of you, Kent. Ibang-iba na din talaga yung improvement. Kasi Ate Ida, nandun ka din naman. 'Di ba? Bumisita ka nung Jensen Summer Youth Festival at nakita natin kung paano nag-umpisa itong mag-inang si Kent tsaka si Ma'am Michelle. At kitang-kita talaga yung improvement nila from voice works until ngayon na natapos na sila magsipa. From script reading, ng mga practices doon hanggang sa narinig natin yung kanilang boses through the recital ng Batch 21. Ayan, maraming salamat. Thank you so much, Ma'am Michelle and Kent. At stay put lang kayo dyan. Di pa naman sila aalis, pero mag-o-observe po sila dito ngayon sa bilang mga live audience natin. Ayan. Yes. Ate Ida, eto na nga. Eto na. Narito na ang aming listahan para sa paksa natin o talakayan sa Votee Top List. At yan, recap lang tayo, Ate Ida, no? Yung ating undas at araw ng mga patay. Oo, alamin natin ang mga tradisyon at kahalagahan ng undas sa ating kultura. At paano kaya Ate Ida ginugunita ang mga mahal nating namayapa tuwing Nobyembre? Oo. So yun nga ang undas o araw ng mga patay, isa sa mga pinakamahalagang pagdiriwang sa kultura natin dito sa Pilipinas. Ipinagdiriwang ito tuwing una at 2 ng Nobyembre at ito isang pagkakataon para gunitain at alalahanin ang mga yumaong kamag-anak at pati na rin mga kaibigan natin. So marami tayong mga tradisyon na sinusunod tuwing undas na nakaakibat sa kultura ng Pilipinas. Ano-ano nga ba yung mga tradisyon na yon? Ayan, una sa listahan natin, Ate Ida, yung pagpunta sa mga sementeryo. Nung nakabisita ka ba? Bumisita ka ba? Hindi kami nag-aano. Ayun. Merong mga, sige, explain natin bakit ganun. Sa amin, sa Islam, wala kaming katulad na ganito na may specific date to celebrate or like to commemorate the death of our loved ones. So, anytime lang talaga sa amin. And although anytime din naman sa iba, pero wala kaming special date na walang ganito. special date. Pero naman sa ating mga kapatid na mga Kristiyano, yung pagpunta sa sementeryo, talagang isang pinakatanyag na tradisyon. Oo, dahil ang pagtungo sa mga sementeryo ay ang rason nun ay 'di ba upang bisitahin at magbigay pugay sa mga namayapa para alalahanin yung kanilang mga contribution sa buhay, ikaw yung mga ba, memories. Tito Jack, ganyan. nung November 1, pumunta ka rin ba ng sementeryo? Pumunta ako ng sementeryo, doon kami sa public, doon kami nagsindi ng kandila, kasama si Papa Lem at si Kuya Navi. Meron kasi din tayong tradisyon na pag hindi naman tayo nakakapunta sa puntod ng mga mahal natin sa buhay, pwede tayong magsindi ng kandila. It's like your intention, your prayers,
through giving fire to a candle is like giving light sa mga namayapa natin na mahal sa buhay. Bagong kaalaman yan for me, ha? Hindi Para ko sa alam. akin, personally siguro yun yung naging naging ways ko. Hindi man ako makampunta sa sementeryo, pero I make sure na I always do it with prayers. Ayan. One way kasi na pag-alaala sa mga mahal natin sa buhay, yung true prayers. Ayan, ano pang sunod dyan, Ate Ida? Isa rin dito yung pagganyak ng mga puntod. So, bago ang undas, maraming mga tao ang naglilinis, nag-aayos ng mga puntod sa sementeryo, at inaayos dito yung mga bulaklak, di ba? Kasi naglalagay kayo ng bulaklak, kandila, at iba't iba pang mga dekorasyon para sa mga yumaong kamag-anak. So, ito ginagawa bilang pagpapakita ng pagmamahal at pag-aalala sa ating mga namayapang kapamilya. Ngayon. Oo, Ate Ida. Alam mo ba yung paggayak ng mga puntod, ito yung mga preparasyon din nila, di ba? Na nakikita natin sa balita, before November 1 or November 2, naglilinis na, pinaprepare na lahat, minimake sure din yung seguridad, diba? Dahil iniiwasan natin yung pag-iinom sa loob ng sementeryo. Dahil dinadagsa talaga ang sementeryo pag sapit ng undas. Yes, that's right. At syempre, nasabi ko nga kanina yung panalangin, isa din dito sa listahan natin yung panalangin at pag-aalay. Sa undas, marami ang nagdadasal para sa mga kaluluwa ng mga namayapa. May mga nag-aalay ng mga bulaklak, kandila, pagkain, at iba pang bagay sa mga puntod bilang respeto at pananampalataya sa mga kaluluwa ng mga patay. Syempre, bilang pag-alaala sa mga namayapa natin sa buhay, ay nagpe-prepare tayo ng mga kandila, bulaklak, at syempre yung pagkain. Oo, isa sa mga tradisyon namin actually sa family, yung meron kang halad, yung term namin meron kang ino-offer. Para saan yun, Tito Jack? Actually, nung last segment natin, di ba, it's a way na pag nilanggam daw, meaning binibisita o kinukonsume yung pagkain na alay natin. Pero for me kasi, it's one way of thanking them na though wala na sila sa mundo, we are still remembering them. Yes. Hindi, sa tradisyon namin, hindi lang actually sa patay. Pero pag may mga celebration, hindi ko lang alam sa iba ha, pero sa family namin, pag may halad kami, every time pag may birthday, may celebration, may Thanksgiving, meron talagang halad. Although wala na yung presence nila, pero included pa rin sila. Totoo, at kahit sabihin natin na hindi araw ng patay. It's been a tradition sa amin sa family. Pero I don't know if that's true to all, Ate Ida. Ayan. So, kaka-mention mo lang, mga pagkain nga sa sementeryo, isa yun sa mga naging tradisyon. So, madalas nga daw tuwing undas, merong picnic o handaan sa sementeryo pagkatapos ng pag-aalay at panalangin. Ito ay isang pagkakataon para magtipon ang pamilya at mga kaibigan, kumain ng kanilang mga paboritong pagkain, ng kanilang mga yumaong kamag-anak at magbahagi ng mga alaala. So, yun nga na-mention mo na so, maliban din dun sa kahit anong pagkain, ino-offer din mismo kung ano yung favorite food nung yumaong family member. Ngayon ko lang nalaman, Ate Ida, no? Actually, nakabantay din ako sa mga comments ng ating mga katinig dito, mga ka-votee sa live stream. Ngayon ko lang talaga nalaman, ngayon ko lang na-nose. Yung pagkain sa sementeryo na ang madalas na inihahanda, yung paboritong pagkain ng yumao natin. Oo, yun pala yun. Oo, pero wag yung pagkain na halad ha. Oo, wag yun yung kainin natin. Pwede ba daw magmukbang sa sementeryo yung bibisita ka doon? Pwede naman, pero syempre, let's be lang din. Oo. Let's be responsible. Na kung ano man yung ihahain natin na pagkain, ay pwede kainin. Siyempre, pinagbabawal din ang pag-iinom. Oo, dahil baka masimulan ng ng kaguluhan o pag-aaway. Ayan, at para sa huling tradisyon, ang pag-alaala sa mga anito. Ayan, very spiritual naman ito na part ng ating recap sa araw ng mga patay at undas. Ang sabi dito, Ate Ida, sa ilang kultura sa Pilipinas, naniniwala sila sa mga anito o espiritu ng mga yumaong kamag-anak. Ito ay isang paraan ng pagbibigay respeto
at pag-alaala sa kanilang mga kaluluwa. Ayan. So, ibig sabihin, noon pa man, ginagawa na natin. Oo. Talagang akibat na talaga sa tradisyon ng mga Pilipino tuwing Undas. May Totoo mga naman. ganitong kaganapan talaga. Oo. So, these are our ways, no? Yes. To commemorate the loved ones that we have lost. Ayan. Nahirapan ako doon. Sige, kaya yan natin. So, ayun nga, ang Undas ay may malalim na kahulugan sa kultura ng Pilipinas. Sabi nila dahil ito ay nagpapakita ng pagkakaugnay ng mga Pilipino sa kanilang mga yumaong kamag-anak. Ito ay isang pagkakataon para sa pagtutuos ng lungkot at pagmamahal sa mga patay at isa ring paraan upang makita ang kanilang pag-aalala sa kaluluwa ng mga namayapa. Ito rin ay isang tradisyonal na pagkakataon para sa pamilya at mga kaibigan na magkita-kita at magbahagi ng mga alaala sa mga yumaong kamag-anak. So parang may mini reunion din tuwing Undas kasi nakakasama mo yung kasi yung iba bumabiyahe pa galing sa malayo para lang mabisita yung mga yumaong kamag-anak nila. And nakakalungkot lang minsan isipin na you meet the whole family over Totoo yan. Namatay na natin na kamag-anak. Pero that's life. Pero ang galing lang kasi Ate Ida, kung mapapansin mo, November, ginugunita natin yung mga yumao natin sa buhay. Yung December naman, Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year. 'Di ba? Parang inuna muna yung sadness, then tuloy-tuloy yung ligaya sa Disyembre. Ayan. Pero bago tayo pumunta sa Christmas, Tito Jack, may isang celebration pa tayo na kailangan din natin i-remember tuwing November. Yes, transition natin yan. Pero bago mo sabihin yan, alamin natin muna kung ano yung mga sagot ng ating mga katinig ka-vote sa ating live stream. Oo, tingnan natin, no? Ayan, Ate Ida. Oo. Yes. Sabi dito pala ni Kai Hamero Morano, galing naman ni Kent at Mami Michelle. Maraming salamat, ha. Ayan, kamusta kaya si Papa Lem? Naalala ko na si Papa Lem. Tapos na kaya siya? We miss you, Papa Lem. We miss you, Papa Lem. Oo, Ate Ida, nasabi mo nga kanina na before we celebrate Christmas or bago tayo dumako sa buwan ng Disyembre, ay syempre meron tayong celebration, meron tayong transition. At ito ay tuwing ika-30 ng Nobyembre. Ano nga bang meron? Sweldo. Maliban sa sweldo, ginugunita din natin yung kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio. Ayan. Oo. Sino ba si Gat Andres Bonifacio? Kapitbahay ko. Ayan. Ay, hindi. Naalala ko tuloy yung joke na ano. So, si Gat Andres Bonifacio ay isang mahalagang kapanganakan niya isang mahalagang pagdiriwang sa Pilipinas tuwing ika-30 ng Nobyembre upang gunitain ang buhay, mga paghihirap at kontribusyon ni Bonifacio sa pagsulong ng kalayaan at kasarinlan ng bansa. So, maraming nagawa si Gat Andres Bonifacio para makamit natin yung kalayaan na tinatamasa natin ngayon. At ngayon, Ate Ida, alamin natin kung paano ginugunita ang kanyang kontribusyon sa ating kasaysayan dahil isa siya sa mga mga heroes, 'di ba? Isa sa mga bayani na talagang isinulong ang 'di ba kalayaan at kasarinlan ng ating bansa. Ayan, ang una nating paano natin ginugunita? Una dito, Ate Ida, yung pambansa at makabayan. Si Andres Bonifacio ay para sa iba sa ating mga kabataan. Alam mo, Ate Ida, talagang importante na kilalanin natin kung sino yung ating mga bayani dito sa Pilipinas. Kasi alam mo naman na ayaw natin na makalimutan ng ating mga kabataan, 'di ba? Let's not forget yung ating mga heroes, 'di ba? Dahil kung wala tayong kalayaan, kung wala din sila, hindi nila sinulong yan noon. Let's not forget to look back talaga. Ay, ano nga sabi ni Jose Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay higit pa sa charot lang. Iba na yun. Minash up ko. Hindi makakarating sa paroroonan. Paano ba yun na-connect? Hindi kasi, yung parang
kung ano yung meron tayo ngayon at ano pa yung maa-achieve natin ngayon, hindi natin yun makukuha. Ayan, ulitin lang natin kasi na-mash up. Papalem, kasalanan mo to. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Saan ba to papunta? Tama yan. Isa sa mga mantra din natin galing kay Sir Choi na dapat marunong tayong mag-look back kung sino yung mga tumulong sa atin. Dapat wag natin silang kalimutan. Yes. Hindi ko lang masabi ko ano yung eksaktong words kasi pochology yan. Ayoko lang magkamali kasi pochology is parang Biblia din yan parang galing sa Biblia na it's a strong mantra that we live by. Oo. Ayan, nasabi ko nga Ate Ida, pambansa at makabayan, si Andres Bonifacio ay kinikilalang ama ng katipunan. Dahil ano ba ang dahilan? Dahil siya ang nagtatag ng katipunan, isang lihim na samahan na layuning makamit ang kalayaan mula sa kolonyal na pamamahala ng mga Kastila. O ano pa yan? Ano pang meron dyan, Ate Ida? So, siya isang makabayan talaga at nagmamahal sa kanyang bayan. Isa dito sa mga nagawa niya ang pagtutol sa kolonyalismo. Ang pamumuno ni Bonifacio ay nagbigay ng inspirasyon sa mga Pilipino na itaguyod ang pag-aalsa laban sa mga dayuhan, lalo na sa mga Kastila. Ang kanilang liderato ay naging simbolo ng pagsusulong ng mga Pilipino para sa kanilang kasarinlan mula sa dayuhang mananakop. So, ito yung mga panahon na sinakop yung Pilipinas, sinakop ng mga Kastila. And isa si Bonifacio sa natumayo para makamit natin yung kalayaan ng ating bansa. At tayo naman yung nakaupo. Tayo yung nakaupo ngayon. Oo, yan. Totoo yan. Tama yung mga sinabi ni Ate Ida. At actually, Ate Ida, yung paggunita sa yes, Tito nasabi Jack. ko kanina. Oo, ano yun? Saglit ginagalaw ko lang yung mouse. Yung kahalagaan ng araw ng kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio ay simbolo ng karaniwang mamamayan. Ayan. So if you're karaniwang mamamayan ng bansang Pilipinas, 'di ba? Pag ginugunita natin yung araw ni Andres Bonifacio, parang ginugunita rin natin yung buong mamamayang Pilipino. Isa si Bonifacio sa mga leader na nagmula sa karaniwang mamamayan. Kumbaga, katulad natin ng mga voice artist, hindi naman tayo sikat, no? Hindi naman din tayo agad na naging ganito. Hindi naman tayo umupo kaagad sa radyo at talagang kilalang-kilala sa buong bansa. Katulad din pala natin si Andres Bonifacio, isang karaniwang mamamayan ng bansang Pilipinas. At ito pala, Ate Ida, ay nagpapakita na ang bawat isa sa atin ay may kakayahan na maging bahagi ng pagbabago at pagtutol sa mga hindi makatarungan na sistemang pampolitika. Galit ka, Tito Jack. Hindi naman ako galit, pero ang ganda nun. We are contributors, di ba, sa pagbabago sa ating bansa. And it will always start within us. Sa atin mag-uumpisa. Isa si Gat Andres Bonifacio sa patunay na ang bawat isa sa atin ay may nakatagong leadership. Totoo. Galing. At syempre, ang kasunod nito, Ate Ida, yung pagiging makabayan. Paano natin ginugunita yung kanyang araw sa kontekstong ito, pagiging makabayan? Ayon dito sa kanyang mga sulat at talumpati, ipinakita ni Bonifacio ang kanyang pagmamahal sa bayan at ang pangarap na makamit ang kalayaan para sa Pilipinas. Ang mga katagang katipunan ng mga anak ng bayan ay nagpapakita ng kanyang makabayang pag-iisip at pangarap na magkaroon ng isang malaya at makatarungan na bansa. Ayan. At paano nga natin ginugunita ang araw ng kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio? Umpisa dito ay ang paggunita sa mga paalala. So tuwing araw ng kapanganakan ni Bonifacio, ginugunita natin ang kanyang buhay at mga kontribusyon, 'di ba, sa pamamagitan ng pag-aalaala sa mga pag-aalsa at kaganapan ng kanyang panahon. At ipinagkakaloob ng mga paaralan at iba't ibang institusyon ang mga leksyon at programa tungkol kay Bonifacio. Syempre, sa history, sa ano pa ba? At isang national holiday din ang araw ng kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio para mas
maramdaman natin. Oo, maramdaman natin ang araw bilang ano rin yan daan natin bilang pagpupugay sa kung ano man ang nagawa ni Andres Bonifacio para sa ating bansa. At actually, Ate Ida, yung kanyang buhay, added yan sa mga, bilang educator, added yan sa mga lessons natin. Diba? Kasama. Oo. At mayroon din mga seremonya at pagtutok sa kasaysayan na ginagawa tuwing araw ng kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio. Actually, maraming mga seremonya at pagtitipon ang ginaganap sa buong bansa, lalo na sa mga pook na may makasaysayang kahalagahan para kay Bonifacio. Oo, isa na dito, yung pag-aalay ng bulaklak. Katulad din ng araw ng mga patay, di ba? Nag-aalay din tayo ng bulaklak para i-commemorate ang kapanganakan at kabayanihang ginawa ni Gat Andres Bonifacio para sa ating bansa. At syempre, Ate Ida, meron pa tayong pag-aaral at pag-unawa. So, ang araw ng kapanganakan ni Bonifacio ay isang pagkakataon actually para sa mga Pilipino na mag-aral at maunawaan ang kanyang buhay at mga prinsipyong ipinaglalaban niya. Dahil, di ba, bakit ba? Ano bang ginawa niya? Bakit niya pinaglaban yung kasarinlan ng Pilipinas, ng bansa natin, yung kalayaan natin? Ano bang dahilan? So, ang araw ng kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio ay isa ring pagkakataon, no, para sa pagpapahalaga sa mga bayaning nag-aalay ng kanilang buhay para sa bayan. Ayan nga. So, magandang itong araw na ating pagdiriwang sa kaarawan ni Gat Andres Bonifacio ay isang paalala rin sa atin na mga Pilipino na ayun nga, ang kalayaan natin ngayon ay hindi natin matatamasa kung hindi dahil sa mga katulad niya at sa mga iba pang mga bayani na sakripisyo ng kanilang buhay. Papunta na tayo. Nagiging Makata na tayo ngayon, ha? Di ko na kaya. Kaya natin to. Dahil dyan, Gat Andres Bonifacio, believe kami sa'yo. Siya pala yung guest natin. Biglang lalabas dito mamaya. Ayan, maraming salamat sa mga tagapakinig natin, no, na tumutok at na nalaman kung bakit natin ginugunita yung araw ni Gat Andres Bonifacio. At kaakibat ng paggunita ng kanyang araw ay sa susunod natin na topic dito, yung pista ng Biak na Bato. Biak na Bato. So pag-usapan natin ang kahalaga ng pista ng Biak na Bato sa Bulacan. 'Di ba last time yung sa The Miss, ano ba 'yon? Yung isa sa mga news natin, nakalimutan ko yung title. Nung last week natin yung The Miss Philippines, the Miss Philippines 2023. Galing sa Bulacan. Oo, galing sa Bulacan, 'di ba? At naging trending yung sagot niya dahil daw talaga purong Filipino. Ayun. Ano nga ba, Ate Ida? Ano ang mga aktibidad na ginagawa sa pagdiriwang na ito? Pero alamin muna natin, ano ba yung pista ng Biak na Bato, Ate Ida? Ang pista ng mga Biak na Bato ay isang mahalagang pagdiriwang sa Bulacan. At ito'y sinasagawa upang gunitain ang mga pangyayari at kasaysayan ng Biak na Bato na may malalim na kahalagahan sa kasaysayan ng Pilipinas. So, marami tayong mga aktibidad na ginagawa upang maipadama ang kahalagahan ng pista ng mga Biak na Bato. Yes, Ate Ida, una na dito, yung pag-aalay ng bulaklak, hindi talagang nawawala. Very mabulaklak tayo. Mabulaklak sa Pilipinas. For the Flower Festival tayo dito. Ayan, yung pag-aalay ng bulaklak, isa sa mga tradisyonal na aktibidad sa pista ng mga Biak na Bato ay ang pag-aalay ng bulaklak sa mga monumento at lugar na may kaugnayan sa kasaysayan ng Biak na Bato. Malalaman natin mamaya kung sino yung taong related din dito. Ito ay actually yung pag-aalay ng bulaklak, isang paraan, of course, ng pagpapakita ng paggalang. Ayan. Nag-aalay tayo ng bulaklak dahil ginagalang natin. Ayan. At pag-aalaala sa mga bayani at kaganapang naganap sa lugar na ito. Kasama din dito yung pagkakaroon ng parada. Karaniwang mayroong mga parada na piyesta Piyesta diba? talaga na kumakalkal sa mga kumakalkal talaga sa kalsada ng Biak na Bato at sa mga kalapit bayan sa Bulacan. At anong meron sa parada? So, nasa parada, may mga kasama makakulay na mga karosa, Ayan, mga mamamahayag, musikero,
at iba pang mga grupo na nagpapakita ng kanilang kultura at kasaysayan. At syempre dahil meron ng parada. So syempre meron silang venue niyan. Sa venue, meron namang pagtatanghal ng mga sayaw at konsyerto. Ayan, ay singit ko 'yun, no. So meron tayong ruta. Merong ruta yung parada. Celebration. At syempre, ganoon naman talaga nangyayari, 'di ba? At Ida, merong parade muna. After ng parade, meron tayong mga programs. So, isa sa mga programa nila dito, yung pagtatanghal ng mga sayaw at konsyerto. Sa pagdiriwang ng pista ng mga biyak na bato, maaring magkaroon ng mga sayaw at konsyerto na nagpapakita ng mga kultura ng Bulacan, dahil sa Bulacan ito, at ng Pilipinas. Ito ay nagbibigay aliw sa mga bisita at nagpapalaganap ng kultura ng sining. Alam mo, magandang magandang paraan para mas makilala ng mismong nandun sa lugar at yung mga turista. Kasi it's one way, of course, to, 'di ba, paghikayat ng mga turista para sa turismo ng ating bansa. Oo. At talaga sa Pilipinas, tuwing may fiesta, meron talagang parada at mga ganitong kasiyahan sa kultura na talaga ng bawat lungsod nga, 'di ba, at probinsya sa Pilipinas ay may mga iba't ibang pagdiriwang din at di talaga mawawala yung mga parada. That's right. At kasabay din dito yung pag-aaral at pagkilala mismo sa kasaysayan nito. Isa sa mga pangunahing layunin ng Pista ng mga Biyak na Bato ay ang mabigyang diin sa kasaysayan ng Biyak na Bato kung saan naganap ang kasunduan sa pagitan ng mga leader ng himagsikang Filipino at ng mga Kastila noong 1897. Ipinagdiriwang ito upang alalahanin ang pagsusumika para sa kalayaan at ang papel ng Biyak na Bato sa kasaysayan ng Pilipinas. At nasabi mo nga, Ate Ida, merong kasunduan sa Biyak na Bato. Ang kasunduan sa Biyak na Bato ay ang kasunduan sa gitna ng mga mga magdiwang at mga magdalo upang matigil ang himagsikang Pilipino noong 1897. Ito ay sa pamamagitan ni Pedro Paterno, nilagdaan ng Gobernador General Primo de Rivera ang kasunduan sa Barangay Biyak na Bato, San Miguel, Bulacan. Oo. At ano pa ang iba pang detalye dyan? Ang Biyak na Bato ay naglingkod din bilang tanggapan ng pamahalaang revolusyonaryo ng Pilipinas sa ilalim ni Emilio Aguinaldo. Hanggang sa tinawag na ito na Biyak na Bato Pact at kung saan nilagdaan noong ika-18 ng Nobyembre 1897. Ipinahayag bilang isang pambansang parke noong 1937. Ang mayamang kalupaan na ito ay nakatago sa ilalim ng kagubatan at binuo ng isang tangle ng mga ilog, malalaking bato ng limestone at higit sa 100 na mga kagubatan. So ngayon maaari nang pumasyal at mag-explore sa pambansang parke at kasama syempre hindi lang basta-basta makakapasyal doon, dapat may kasamang lokal na gabay. So, malapit na lang daw yun sa Maynila. Sa loob ng 2 oras lang na biyahe, makakarating ka na dun sa tanyag na Biyak na Bato. Ayun. So, punta tayo bukas. Punta tayo bukas agad. Kung 2 oras na biyahe yun mula sa Maynila, ilang oras yun mula sa Jensan? 2 oras lang din naman from Jensan. Ano sasakyan natin? Aeroplano. Magpabook tayo. Yaman natin. Anyway, ayan pa, Ate Ida. So, meron ding paglulunsad sa araw na ito yung Biyak na Bato. Meron din tayong paglulunsad ng mga proyekto at aktibidad. So, ang mga pista ng mga Biyak na Bato ay maaaring gamitin upang ilunsad ang mga proyekto at aktibidad na may layuning mapanatili at mapabuti ang mga makasaysayang lugar at kalakip na pamana ng Biyak na Bato. Isa itong parang opportunity para mailunsad yung mga gusto nilang project launching din pala dito. Oo. At kasama din dito yung misa at panalangin sa ilalim ng mga aspeto ng relihiyon. Maaring may mga misa at panalangin din na idinaraos bilang bahagi ng pagdiriwang. Ito ay nagbibigay daan sa mga deboto na magbigay pugay sa mga bayani at magdasal para sa kalayaan at kapayapaan. It's truly a month of commemoration. Talaga Alam mo, maganda kasi ang November kasi naalala ko din, transition siya sa December na meron din tayong ginugunita which is related to Rizal, di ba? Yes. Pero sa December na natin December talakayin. Na yun, abangan tatalakayin natin sa December yan.
At syempre, Ate Ida, ang pista ng mga biyak na bato ay hindi lamang isang pagdiriwang kundi isang pagkakataon para sa mga tao na maging mas makabuluhan ang pagkakakilanlan, kasaysayan at kultura ng Bulacan at ng buong bansa. Oo. At ito rin ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-alaala sa mga pangyayari at mga bayani na nagpahalaga sa ating kalayaan at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Alam mo, magandang diskusyon to, Ate Ida. Hindi lang kasi kasaysayan yung natututuhan natin dito. Hindi lang yung pag-alaala, paggunita. Pero yung lesson siguro para sa akin, kailangan nating alalahanin palagi yung mga taong tumulong. Sa buhay natin. Oo. Buhay man sila o patay, na. Oo. Ikaw ba, bilang isang aspiring teacher, malapit yung graduation niya. Graduating kasi si Waiting. Graduating. Ayun, for me talaga, ang nakuha ko lang dito, no, na from everything na nasabi ngayon na pinagdiriwang natin tuwing November is, biglang nagiging Pilipino ako ngayon. Okay lang yan. That we should be proud of being a Filipino. A Filipino. That's right. Kasi hindi madali ang pinagdaanan ng mga namayapang bayani natin. Saksi ako. Charot. Nandun ka ba? Nandun ako. Saksi ako sa mga nangyari noong panahon na sila nakipaglaban talaga para makuha yung kasarilan natin ngayon. Kung na-remind ako ng palabas na na Bayani sa mga batang 90s. Wag na magtanong ko anong edad ha. Sa mga batang 90s diyan, isa kasi sa mga palabas dati sa television na sa TV yung Bayani, where ito yung dalawang bata na kinukwentuhan sila at bigla silang napapasok sa isang libro, nakakapasok sila sa libro, at kung ano yung kwento, kung ano yung parte ng kasaysayan na kinukwento, nararanasan nila. Oo. Maganda talaga na magbalik tanaw tayo. At hindi dapat kinakalimutan yung mga ganitong mga araw. Huwag natin kalimutan kung saan tayo nanggaling. These are our roots. Pag pinutol natin yung ugat kung saan tayo nanggaling, parang pinutol na din natin kung ano yung natin. Parang we will be nameless. Oo, nameless tayo. Hindi natin ma-appreciate yung transition from being a person na sabihin natin nag-uumpisa to a person na, 'di ba, we are celebrating. Yeah. Yes, I agree, Tito Jack. Kaya wag natin kalimutan, 'di ba, na magbigay pugay sa kung sino man ang nakatulong sa atin. Kaya Sir Choi, ayan, Pocholo de Leon Gonzalez, maraming salamat, The Voice Master. Isa sa mga mga maituturing kong bayani ngayon sa Pilipinas. Dahil kung hindi dahil sa kanya, 'di ba? Alam mo, nararamdaman ko talaga kung ano yung purpose ng Certified Voice Artist Program At itong Voice of the Youth, 'di ba? Dahil itong Voice of the Youth, kung wala itong Voice of the Youth, wala din tayo dito. Wala din. Wala tayo dito. Kaya wag nating kalimutang magbalik tanaw. At syempre, parang tribute, Papa Lem. Maraming salamat, Papa Lem. Kung hindi din dahil sa opportunity at advocacy ni Papa Lem na i-share kung ano ang meron siya, kung ano ang kumbaga experience niya when it comes to voice artistry, wala din tayo ngayon. Kung hindi dahil sa inyo, sa mga tao sa likod ng CVAP, hindi talaga ako makaka-experience na mga ganito. O kung makaka-experience man ako, siguro matagal pa. Pero CVAP and Voti made it faster talaga for me. Napakadaming opportunities talaga. Walang sino man ang handang magbigay kaagad-agad ng opportunity na makaupo sa radyo at maging anchor. Kaya abangan, Papa Lem. Si Ate Ida daw ulit next week. Pwede ako naman yung mag-absent. Charot lang, hindi tayo mag-absent. Ayan. At dahil dyan, Papa Lem, ito ang regalo namin sa'yo. Kapaskuhan! Merry Christmas! Merry Christmas! Anong nafe-feel mo, Ate Ida, dahil malapit na yung Pasko? Although hindi kami nagsa-celebrate ng Christmas, feel ko talaga yung Pasko sa Pilipinas dahil isa tayo sa may longest celebration. September pa lang. Pagpatak ng Burr months mismo. Sumisilip na si Jose Marichan. Correct. Oo, si Jose Marichan na ngayon yung naging parang natin, ng simbolo ng Christmas sa Philippines. Totoo 'yan. Na maririnig mo na agad. Kung sa ibang bansa si Michael Bublé,
Sa atin, si Jose Marichan. Nagsisilabasan yung mga memes niya pag August pa lang, last week pa lang ng August. Ayan, sumisilip na siya. Nagpa-practice na para sa Pasko. Totoo yan. At sabi ko nga, Ate Ida, nabanggit ko yung word na Kapaskuhan. Magbahagi tayo ngayon ng mga kasiyahan at mga pagdiriwang tuwing Kapaskuhan. Ano ang mga paborito nating Christmas traditions at festivals sa Pilipinas? Ate Ida, ano ba yung Pasko o Kapaskuhan? So, ang Pasko o Kapaskuhan ay isa sa mga pinakamahalagang pagdiriwang sa Pilipinas. At ito ay puno puno ng mga tradisyon at festival na nagbibigay kasiyahan sa mga tao. Narito ang ilang mga paboritong tradisyon, marami tayo nito, at mga festivals na ginagawa tuwing Kapaskuhan sa Pilipinas. Una na dito, Tito Jack, Simbang gabi. Para gabi. Sa mga kapatid, mga Roman Catholics natin. Ang simbang gabi ay isa sa mga pinakakilalang tradisyon sa Pilipinas. Ito ay isang pag-aalay ng Misa de Gallo o Misa ng Kapistahan. Of course, na ginaganap tuwing madaling araw, kaya nga maraming maraming puyat. Tuwing December, kasi it's part of their system, part ng kanilang, kumbaga, novena mass. Kasi 9 days din ito. No, ito ay isang ginaganap tuwing madaling araw sa mga simbahan mula December 16 hanggang 24. Pagkatapos ng misa, usually, ito yung paborito ko din. Paborito mo? Paborito ng mga Pinoy? Ng mga Pinoy, ang handaan. May karaniwang handaan at mga merienda na inihahanda ang mga tao. Minsan, puto, pandesal, kape, balita ko ganyan talaga. Chocolate. Pati sa labas ng mga simbahan, maraming nagbebenta ng mga kakanin. Ayan. Pero wag naman sana tayo na tapos na yung misa, doon na tayo magpapakita. Wag naman ganon. Pero dito, Tito Jack, balita ko itong Misa de Gallo, parang sa ibang mga kapatid natin na mga Katoliko, kinokompleto nila yung That's right, December 16 to 24 dahil sa reason na we believe na pwede tayo mag-wish. After you complete. Siguro yung sa akin personally, yung wish na yun, it's a prayer, malakas na panalangin na pag nakumpleto mo yun ay merong blessing. Pero tandaan natin na nasa atin pa rin. Totoo. Nasa mga kamay natin yung kung ano mangyayari sa buhay natin, yung greatness, 'di ba? Totoo. At isa din sa ginagawa tuwing Kapaskuhan ay mga Parol Festival. Ayan, Parol Festival. Kaya shout out sa ating kasamahan, ang ating youthcaster, talagang youthcaster. Isa sa mga host natin sa Certified Voice Artist Program, si Maha Catolico Sanchez. Hello. Dahil sa Pampanga ito. Pagpatak ng September, I'm not sure lang, pero alam kong mailaw na sa Pampanga. Yung Parol Festival ay sa San Fernando, Pampanga. Pinagdiriwang ang Parol Festival tuwing December or Disyembre, at ito ay isang pista na may mga kompetisyon sa paggawa ng mga parol o tinatawag nating Christmas lanterns. Bakit ano ba yung Christmas lanterns? Kasi para itong saan ba to? mga Christmas lanterns ay isa sa mga simbolo ng Kapaskuhan ng Pilipinas. At itong mga parol ay makulay at maganda at isinasagawa para sa parangal ng mga magagaling na manggagawa ng parol. Ito yung sa Parol Festival nila. Alam mo, nila. maganda to na merong Parol Festival kasi we are giving away para ay mabigyan ng hustisya yung mga gumagawa ng mga parol. Kasi hindi simple hindi madali ang paggawa ng parol. At it's an art. Seasonal lang talaga siya. Totoo yan. Every December natin na we-witness yung Parol Festival. At nakikita mo talaga kung gaano ka makulay yung celebration ng Pasko sa Pilipinas with the help of this Christmas lanterns. Kasi sa Philippines talaga pag Pasko biglang nagiging makulay from November nga sabi mo kanina, it's a transition from November na parang medyo gloomy pa hanggang pagdating ng December biglang mailaw na agad yung mga kalsada natin.
At kasama na din sa Parol Festival yung Giant Lantern Festival o Ligligan Parol. Malaking festival din ito sa San Fernando, Pampanga din. Kung saan makikita yung mga nakikita to sa TV tuwing December. Binabalita to yung mga malalaking parol na may mga kukulay na ilaw na sumasabay at sumasayaw sa ritmo ng mga musika. Sinasagawa rin ito syempre tuwing Disyembre at isa sa mga paboritong atraksyon to ng mga Pilipino tuwing Pasko. Sa Giant Lantern Festival, nasabi mo yung sumasayaw sa ritmo ng musika, meaning nakasync. Nakasync. So may music din ito. Oh. Ano sa English yun? Nagpa-flash, nagbe-blink siya. Basta sumasabay sa ritmo yung ilaw. Sumasabay sa kanta. May kanta na lumalabas sa parol. Or may mga, ano yun? May tunes, may ritmo, may rhythm. Nalisot mo yan. Ewan, basta yun. Ayan, meron pa tayong celebration tuwing December, yung Belenismo sa Tarlac. Sa Tarlac City naman, Ate Ida, itinataguyod ang Belenismo sa Tarlac, kung saan ang mga komunidad, paaralan at mga individual ay gumagawa ng mga makukulay at malalaking belen, yung tinatawag nating nativity scenes, na itinatampok sa iba't ibang mga puok sa lungsod. Ito ay isang paraan ng mga taga-Tarlac na ipakita ang kanilang pagmamahal sa Kapaskuhan. So, iba't iba talaga yung nagiging tradition. Kung sa Pampanga, meron Parol Festival. Parol sa kanila, gumagawa sila ng mga belen. Tapos, marami talagang festival. Kasama din dito yung Lantern Parade na ginagawa sa University of the Philippines, Diliman, kung saan ginaganap ang taunang Lantern Parade tuwing Disyembre. Ito ay isang makulay na parada na pinaghahandaan ng mga mag-aaral, guro, at kawani ng universidad. Ang mga makukulay na lanterns at floats ay sumisimbolo din mismo sa diwa ng Kapaskuhan. Kahit yung mga universities, nagse-celebrate din ng Christmas. Ayan. Yes, Ate Ida. At isa sa mga paborito ko tuwing Pasko, yung aguinaldo. Aguinaldo. Ano ba yung aguinaldo? Ito, actually, yung aguinaldo ay tradisyon ng Pasko sa Pilipinas. Pagbibigay aguinaldo, ibig sabihin, pagbibigay regalo sa mga bata. Sa mga bata. Po, sa aking mga inaanak dyan, magtago muna kayo. Mawawala muna si Tito Jack. Magbibigay ako ng requirements next week. Kung so, abangan nila. Sino lang yung deserving. Nako po. Ayan, sa aguinaldo, ang mga bata ay nag-iikot sa mga tahanan at nagpapakita ng mga kantang pamasko habang humihingi ng aguinaldo mula sa mga tao. Wag ka munang humingi ng regalo kung hindi ka pa kumakanta. Mamasko ka muna. May singing competition pala dito. At isa rin sa mga pinaka-inaabangan tuwing Pasko ay ang Noche Buena. Ay, nako po. Paborito ni Tito Jack. Sa ano ba? Sa mga kapatid natin na Muslim, ang alam ko, sa New Year, di ba? Doon kayo may iba na nagse-celebrate. Meron ding iba na feel na lang na yung lilipat It's a transition. Ganon. Respecting the transition from December to January. Pero speaking of Noche Buena, ano kaya ang mga pagkain na gusto ninyong ihanda? Ikaw ba? Ako mango float. Mango float. Penging mango float. Pwede ba hingi? Hindi kasi kami nag-Noche Buena. Bibigyan ka lang namin ni Kuya Munabi. Sige. Naka-record yan ha. Ayan, Nako, so, ayan, pag Noche Buena, ginagawa tuwing gabi bago ang Pasko. Yes. Usually, mga November. 24 ng prepare ka December. ng December. Kasi nga, for Christians din, yung December 25, yun yung kapanganakan ni Jesus. Yes. Yan, so, we celebrate that one. At, Ate Ida, karaniwang kasama dito ang mga paboritong pagkain tulad ng lechon, hamon, bibingka, puto bumbong, at iba pa. Gutom na ako. Gutom ka na. So, ito yung isang pagkakataon para magkasama-sama din yung mga pamilya at mga kaibigan. Nagsasalo-salo at nagbabonding at may pa-Christmas party din dito, di ba? Tito Jack, sa mga tahanan. Sa mga eskwelahan naman, dahil ako ay naging teacher dati sa public school, maingay yung buong klase pagpatak na ng December. Kasi nga, marami na yung meetings, preparation, o ikaw, anong masishare mo,
anong dadalhin mo May for our monito-monita. Monita. Exchange gifts. Ayan, actually yung mga mga tradisyon, yung Christmas, it's a celebration kung sa November we are commemorating yung, 'di ba, mourning, commemorating the people na mga naging parte ng buhay natin. Yung sa December naman, we are grateful of the people na naging part ng buhay natin. Yes. Oo. Kaaway man yan, ha, o naging kaibigan, pero nandyan sila for a purpose. Ayan. At yung sa akin kasi yung December pinaka naging memorable dahil doon kami na month din na gumraduate. Wow. As certified voice artist. So last batch pala kayo ng year na yon. Totoo, last batch ng kaya batch 10. Memorable talaga. At Ayan. yung mga nabanggit natin na mga tradisyon at festivals, nagpapakita talaga ng mga kasayahang nadarama ng mga kapwa Pilipino natin tuwing Kapaskuhan. Ito'y panahon ng pagbubuklod ng mga pamilya at komunidad, pag-aalala sa mga tradisyon at kultura, at pagpapakita ng mga pagmamahal at kabutihan sa kapwa. Ang Pasko sa Pilipinas ay tunay na makulay at puno ng pagmamahal at pagkakaisa. That's right, Ate Ida. At maliban dyan sa mga nabanggit natin, mabilisan lang dahil wala na din tayong oras. Every November, we celebrate Children's Month. Oo, ang Children's Month sa Pilipinas ay ipinagdiriwang tuwing buwan ng Nobyembre. Ito ay isang pagkakataon upang bigyang diin ang karapatan at kapakanan ng ating ng mga bata, mga kabataan. So Children's Month every November. So during Children's Month, meron tayong pagpapalaganap ng kamalayan, edukasyon, pagkakaroon ng espasyo, yung pagbibigay ng pagkakataon para sa mga kabataan na maging aktibong kasapi ng lipunan, 'di ba? Yung ginagawa natin ngayon, this is an involvement, 'di ba? We are the voice of the youth. Ayan. Syempre pagsulong din sa proteksyon ng ating mga kabataan. At sa pangkalahatan, Ate Ida, yung Children's Month ay ipinagdiriwang ng mga bata at ang kanilang papel bilang parte ng kinabukasan ng ating bansa. At syempre, locally, every November, we celebrate Munato Festival. Ayan, November 30 din. November 30 rin sa Sarangani Province. Ayun, so, ano nga bang Munato Festival? Ito isang mahalagang pagdiriwang sa Sarangani Province dito sa Pilipinas. Tuwing 30 ng Nobyembre, ito'y ginugunita bilang paggunita sa pagkatatag ng lalawigan noong 1992. So, maraming mga ginagawa tuwing maraming rason bakit sineselebrate ang Munato Festival. Ito ay dahil sa pagkatatag ng Sarangani, ang syempre, yung kultura at tradisyon. Kultura at tradisyon din nila. At syempre, sabi ko nga, tuwing fiesta, di mawawala yung mga sayawan. Kaya may street dancing competitions din sila. Mga float parade, trade fair and exhibits, cultural shows and exhibits. At ang Munato Festival isang pagdiriwang ng buhay, kultura at kasaysayan ng Sarangani Province. At ito ay nagbibigay halaga sa mga tradisyon ng mga katutubong tribo sa lalawigan at nagpapakita ng pagmamahal at isa ng mga mamamayan ng Sarangani. Ang festival ay isang pagkakataon para sa mga tao na magkakasama at magdiwang ng kanilang identity bilang mga sarangan, bilang mga taga-Sarangani. Ayun. And of course, November 16 to 21, yung Treasures of Socks Trade Expo from DTI. Yung Treasures of Socks Trade Expo naman ay isang mahalagang pagsasamang pangkalakalan sa rehiyon ng Soc-Sargen o Region 12, yung SOCS, na kinabibilangan ng mga probinsya ng South Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat at General Santos City. At syempre dito sa Treasures of Socks Trade Expo from DTI, ang layunin nito ay naglalayong magbigay ng platform para sa mga lokal na negosyo at mga producer sa Socks region upang maipakita ang kanilang mga produkto at kalakal. Ayan, ito ay nagpapalakas ng mga lokal na ekonomiya, of course, no? Nagbibigay ng oportunidad sa mga gustong magnegosyo para makilala yung kanilang negosyo at mapalawak ang kanilang merkado. So, kaakibat nitong selebrasyon na to, yung Treasures of Socks Trade Expo from DTI, merong mga exhibits, merong mga networking, ayan, merong mga promotion.
So, Ate Ida, ang Treasures of Socks Trade Expo ay isa lang sa mahalagang pagkakataon para sa mga lokal na producer at negosyo sa Socks region na maipakilala to promote their products and their services para sa mas malawak pa na merkado. Yes, ito lamang ay isang hakbang sa pagpapalaganap ng kasikatan at kahalagahan ng mga kalakal locally dito sa region natin, sa Region 12, Socks Region, which is Socks Region. Socks Region. Region 12. Ayan, Ate Ida, ang dami nating na-share sa ating mga katinig, mga kavoti. At tingnan nga natin kung nandito pa ang ating mga kavoti dahil magpapaalam na tayo. Magpapaalam na tayo talaga. Oo, dahil 5:38 na. Maraming salamat sa sumubaybay sa ating mga tagapakinig, ating mga katinig, mga kavoti. Ngayon, November 11. Ayan, 11/11. Talagang angel number ito ngayon. 11/11. It's a day to make a lot of wishes talaga. Totoo, sabi nila pag 'di ba pag pumatak yung orasan sa 11/11, mag-wish ka agad. Ganun. Ayan. Ate Ida, pasalamatan muna natin ang mga naging parte ng Voice of the Youth Network. Of course, huwag kalimutan yung ating SOCMED accounts. Like and share ang Voice of the Youth and also ang 105.1 Mega News FM. At yes, ang full episodes and highlights ng Voti Radio available po sa YouTube via the Voti TV or VNN channel. So, Voti Network would like to thank the Voice Master, CVAP Inc., Meta Voices, Creative Voices, the Voice of Creativity, and Mamanod Ski Salon and Jamie Jensen. At yan po ang programang hatid namin sa inyo sa linggong ito para sa Voti Radio. Sa ngalan ng aming news at technical staff, Engineer Gab. Ayan, maraming salamat Engineer Gab, sa station manager ng 105.1 Mega News FM Jensen, Ralph Llorada. Sir Ralph, maraming salamat. Ako pong muli ang inyong katinig, Tito Jack, John Anthony Kabuga, ang nag-iisang The Voice Vision ng CVAP Batch 10 at Voice of the Youth Network. Boses ng kabataan sa larangan ng edukasyon, ang boses sa matunog na posibilidad. Nag-iiwan ng mga linyang pagbusilak na puso at malawak na isip at tamang pag-uugali ang puhunan, Mavovoti ang maipahayag ng boses ng kabataan. At sa ngalan ng nag-iisang Voice Master ng Pilipinas, walang iba kundi si Pocholo de Leon Gonzalez, ang founder ng Voice of the Youth Network, Creative Voices, the Voice of Creativity, Certified Voice Artist Program, at ng CVAP Inc. Ako po inyong katinig, ang kaibigan ng mga kabataan, Ate Ida, youthcaster ng Voice of the Youth Network na nag-iiwan ng katagang aanhin pa ang boses ng kabataan kung hindi naman ginagamit sa kavotihan. Kasama ang buong puwersa ng Voice of the Youth Network at ng 105.1 Mega News FM General Santos. Ano ba? Ito ang Voice of the Youth Radio. See you soon. See you. Bye. Voice of the Youth Network. Informing, inspiring, involving and empowering the Filipino youth worldwide.